Magandang oras mga kababayan, mga katiats. Merong magandang balita na naman sa ating ekonomiya dahil ang pinakamayaman na negosyante sa Dubai, itong may-ari ng Dubai Ports World or DP World na si Sultan Ahmed bin Al Sulayem ay nakatingin ngayon sa Pilipinas at nagplano na maglagay din dito ng port terminal, cargo logistics at free trade zones. Alam nyo ba na itong si Sultan Ahmed bin Al Sulayem ay siyang nag-develop ng ekonomiya ng Dubai dahil sa kanyang free trade zones, port terminal at cargo logistics. Pinakamalaking cargo logistics ito. Ito yung meron siyang mga barko na nagde-deliver ng mga napakaraming container van sa 70 countries all over the world. Ay nagde-deliver siya. May mga cargo ships ito at napakayaman na tao, kaya kung ganito karami ang i-deliver niya ng mga cargos sa kanyang cargo ships na napakarami dito sa Pilipinas at meron siyang napakalaging ports at galing sa Pilipinas ay i-distribute na naman yan papuntang throughout Asia, ay napakagaling, di ba? Dahil magiging sentro ng kalakalan ng Pilipinas sa free trade zones at cargo logistics kapag DP World ang nangasiwa nito at mag-invest sa Pilipinas. Well, kinausap ni Speaker Romualdez sa utos ni PBBM ang CEO na walang iba kundi si Sultan Ahmed bin Al Sulayem ng DP World, at positibo raw ito na maglagay sa Pilipinas ng kanilang port logistics terminal. Well, napakagandang balita. Ito, panoorin natin sa video courtesy ng ating ka-vlogger sa iyong araw. Talk to business tycoon DP World Group Chair and CEO Sultan Ahmed bin Sulayem. Furthermore, the speaker says they plan to further sustain the momentum gained by President Ferdinand R. Marcos Jr. when the chief executive personally attended the WEF in 2023. Isang makasaysayan na pangyayari, mga kaibigan, ang nangyari sa Switzerland dahil ang Pilipinas ay nakipagpulong sa isa sa pinakamayamang investor at isa sa mga pinakamayamang negosyante sa UAE na magdadala ng karangyaan sa ating bansa. Isang pangalan na hindi mo akalain nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo na may network na umaabot ng 78 na bansa, where in fact, ang kumpanyang ito ay may revenue na 1 trilyong piso kada taon. Grabe. At ang kumpanya niya ay isa sa pinaka-importanteng kumpanya sa buong mundo ngayon na galing sa UAE. Halika, ating pag-usapan ang nakakagulat na kwento sa likod ng DP World. Bakit target ng Pilipinas si Sultan Ahmed bin Sulayem? Ano ang plano ng ating Pangulo para sa ating bansa? Sa gitna ng malamig na tanawin ng Davao, Switzerland, naganap ang isang makasaysayang pulong na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila ng karaniwang usapin sa World Economic Forum o WEF, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa mga balita: Sultan Ahmed bin Sulayem. Pero sino nga ba siya? At bakit nagpa siya ang ating Pangulo na i-request si Speaker Martin Romualdez na kumbinsihin ang isa sa pinakamayamang tao sa mundo upang tumulong sa bansa? Dito magsisimula ang isang imperyo. Sa simpleng mga salitang DP World, tila hindi natin mawari ang bigat ng kumpanya sa pandaigdigang ekonomiya. Ito yan mga kababayan, no? Nakita nyo yan, mga container van na naka-pile-pile. Yan ay i-deliver yan sa iba't ibang bansa. At sabi nga ng ating ka-vlogger sa iyong araw, ay merong 78 countries ang dinideliveran nitong DP World na pagmamayari ng pinakamayamang sultan sa Dubai, sa UAE, si Sultan Ahmed bin Al Sulayem.
So Dubai Ports ang kanilang pinakasentro. Kaya kung merong ganyan na port o cargo logistics, parang terminal ng mga cargos na mga container van, kapag meron ng ganyan na kalaki sa Pilipinas na kagaya nito at galing sa Pilipinas ay i-ship na naman yan papunta sa iba't ibang bansa dito sa South Pacific, so ibig sabihin ng Pilipinas ay magiging sentro. At alam nyo na, of course, ay merong revenue ang Pilipinas sa kinikita ng DP World dito sa Pilipinas kung magkataon na maglagay na yan ng kanilang port terminal dito mismo sa atin sa Pilipinas. Kaya napakaganda, sunod-sunod na yung mga malalaking investors sa Pilipinas, at kapag nangyari yan ay talagang napakaraming trabaho. Diyan lamang ang laki-laki na port terminal niyan, di ba? Ay maraming Pilipino ang magkaroon ng trabaho. Dito sa video mamaya makikita nyo yung mga 6-wheelers truck, malalaking container van na ang dami-dami, walang humpay na pasok-labas sa port terminal ng Dubai. Kaya nga ay merong ilang trilyon ba yun? Every year ay trilyon pesos ang revenue ng DP World na ito. Kaya ang Dubai ay nagiging maganda ang ekonomiya dahil sa negosyante na ito na naglapas-pasok ng mga produkto dahil sa kanilang mga shipments. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng ating ka-vlogger sa iyong araw. Ngunit ito ang naglulunsad ng logistics network na umaabot lang naman kaibigan sa mahigit 78 na bansa. Sa likod ng tagumpay na ito ay ang henyo at tapang ni Sultan Ahmed bin Sulayem, ang chairman at CEO ng DP World na nag-angat sa Dubai mula sa disyertong lupa patungo sa global hub ng kalakalan. Ngunit hindi lang ito simpleng negosyo kaibigan, ito ang kanyang bisyon na naging makina ng progreso. Ang DP World ay hindi lamang tungkol sa daungan at shipping. Isipin mo ang isang kumpanya na kayang maglipat ng bilyon-bilyong dolyar ng kalakal sa bawat araw habang nagtatayo ng mga modernong port sa iba't ibang dako ng mundo. Pero bakit tila ang susunod na destinasyon ng DP World ay ang Pilipinas? Dito papasok ang bagong yugto. Pilipinas ang target. Bago pa ang World Economic Forum 2025 na ibalita na ng Department of Trade and Industry o DTI noong 2024 na interesado ang DP World na makipagsosyo sa Asian Terminals Incorporated na pagmamay-ari ni Yossi Tanco. Ngunit bakit biglang napunta sa spotlight ang Pilipinas? Simple, strategic ang lokasyon ng bansa at ito ang susi para sa DP World upang makapasok sa Timog Silangang Asya ng mas malalim. Kaya naman isinulong mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Speaker Martin Romualdez na kausapin ang Sultan. Ang misyon, kumbinsihin ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa larangan ng negosyo upang mamuhunan sa ating bansa. Kaano kayaman si Sultan Ahmed bin Sulayem? Hindi lang ito simpleng yaman, ito ay kapangyarihan. Ayon sa mga ulat, ang Sultan ay isa sa mga pinakamayamang tao sa UAE na may net worth na bilyon-bilyong dolyar. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, lumawak ang Dubai at naging global trade hub. Ayan, so tama yan, tama. Dahil kay Sultan Ahmed bin Al-Sulayem ay nagiging produktibo at lumawak at nagiging developed country ang Dubai. Noon, disyerto lang yung Dubai. Ay dahil sa mga ganitong klaseng tao na maganda ang vision ng kanilang bansa, nakakatulong Kaya kung narito yan sa Pilipinas, siguradong makakatulong din ito at maging parang Dubai na rin ng Pilipinas sa shipment nitong milyon-milyon na container van Sa isang araw siguro merong libu-libong container van ang labas-pasok sa port kung narito na sa Manila. Kung sakali yung si Yossi Tanco, parang in-check yun Yun ang pinakamalaking may-ari ng port terminal sa Pilipinas.
Parang monopoly niya eh. Kung inchik ito, dapat imbestigahan yan eh. Baka inchik yan. Diba? Maraming inchik dito na matagal na sa Pilipinas at nagiging Filipino citizen pero konektado pa rin sa China. Diba sakaling hindi papayag si UC Tangko na magipag sanib-puwersa kay DP World CEO Bin Al-Sulayem, so pwede naman ang gobyerno mismo natin, si PBBM, ang magbigay sa kanya kay Sultan Bin Al-Sulayem, magbigay ng isang port, di ba? Merong kapangyarihan ng Pangulo na mag-reclaim ng kalupaan saan man dito sa Pilipinas at gawing port logistic terminal ni Ahmed Bin Al-Sulayem ng DP World. Diba? Bakit magipag-usap pa tayo doon sa inchik na si UC Tangko? Ay baka mag-ano lang yun eh. Baka hindi niya tanggapin ang gustong partnership nitong Sultan ng DP World, diba? So dapat bigyan ni PBBM yan ng reclamation area malapit sa dagat na gawing port logistics o port logistics terminal, di ba? Yan ang aking magandang i-propose na wag nang magipag-usap doon sa inchik kasi alam natin merong ibang agenda yon, yung inchik na yun si UC Tangko. Kaya monopoly niya na-monopolize niya ang cargo terminal ng Pilipinas eh. Dahil isa siyang negosyanteng Chinese na matagal na rin sa ganitong klaseng port logistics business. Okay, balik tayo kay ka-vlogger sa iyong araw. Salamat sa mga proyektong tulad ng Jebel Ali Free Zone at Port of Dubai. Ngunit hindi lang pera ang nagdidikta ng kanyang impluensya. Ang kanyang kakayahang magbago ng takbo ng isang rehiyon ay napatunayan na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tama. Kaya't ang tanong, paano ito magagamit ng Pilipinas? Bakit mahalaga ang pulong sa WEF 2025? Ang meeting na naganap sa Davos, Switzerland ay hindi lamang isang simpleng pagkikita. Ito ay isang pagkakataon upang maipakita ang potensyal ng Pilipinas bilang isang bagong logistics hub. Sa harap ng iba't ibang lider ng mundo, tiniyak ni Speaker Romualdez na mapansin ng Sultan ang bansa. Ngunit ang kwento ay hindi natatapos dito. Ang DP World ay kilala sa kanilang kakaibang diskarte. Hindi sila pumapasok sa merkado nang walang maingat na pagsusuri. Sa makatuwid, ang bawat hakbang ng negosasyon ay tila isang larong chess, kung saan bawat galaw ay kailangang planuhin. Ito, sa tingin ko sigurado na eh. Nakipagkamay na si Sultan Ahmed Al-Sulayem kay Speaker Romualdez. Kaya sigurado na ito, deal na ito kasi noon pa daw 2024 ay nakipag-usap na itong Sultan ng DP World kay yung inchik kanina na atin nabanggit si UC Tangko, isang magnate, isang napakalaking negosyante ng cargo logistics sa Pilipinas. Kapareho ng business niya ng DP World. Kaya kung aayaw yun, yung inchik na yun, di ba? Kasi hindi naman inchik sila ang CEO ng DP World, so pwedeng hindi makipag-partner si UC Tangko. Kaya dapat direkta na kay PBBM kasi may power naman si PBBM na mag-reclaim ng mga lupain na malapit sa dagat, di ba? Diyan sa Manila Bay, marami pang ma-reclaim diyan at gawing port logistic terminal ng DP World at magiging DP World Philippines na ito under sa pamamahala ng Sultan Ahmed Bin Al-Sulayem. Alright, so hanggang dito na lamang ako mga kababayan. Good news at sana pagpalain ang Pilipinas ng puong may kapal. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong ito para sa akin at para ma-share at may balita natin ang magagandang balita na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Hanggang sa muli, paalam.